Ayan guys, gagawa tayo ng ating screen door. Ayan, angular and SF101 yung frame nya guys, screen frame. Ayan, magpo 45 tayo. Ayan yung ating may torso guys. Kailangan ilagay lang natin sa 45, saka natin putulin. Kailangan matulis yung pagputol natin dyan guys, para maganda yung pagka 45. Putulin natin yung apat na frame. Ayan, paikot dyan guys. 45 natin. SF101 yan guys. Ayan, huwag mo natin kalimutan pala yung ating goggles, kasi delikado po yan. Ang kailangan pala natin just guys na pang-bracket is aluminum bracket 3/4 by 3/4 or 1/1. Pwede yun. 8 piraso na magkakasya lang dyan sa butas ng ating framing. Mamaya ipakita ko sa inyo ang mga materials natin gagamitin para masundan nyo guys, sa mga beginner, sa mga gustong mag DIY, maggawa ng sariling screen door. Ayan, sundan nyo lang po yung nasa video, maiksi lang po yan. Ayan, na 45 na natin lahat. 4 na piraso lang naman yan. Saka natin bubutasan yung ating bracket. And kailangan din pala natin yung riveter, tsaka yung ayan, yung file, yung panghasa. Yung rivets pala natin guys is ano yan, 1/8 by 1/2. Tsaka yung ating talim na bit ay 1/8 yung kailangan natin na pang metal. Step by step yan guys, para masundan nyo lahat. Kung sinong gustong matuto mag DIY or may gustong itanong, mag comment lang po kayo para masagot natin hanggat kaya. Hanggang may sagot, ganyan lang naman, tigda 2 rivet lang kailangan nilagay. Make sure lang na pantay lang dyan sa pagka 45 nya. Huwag yung palampasin guys sa aluminum frame. Yung palampasin dun, kailangan dun lang mismo sa pinagputulan, para pag paglagay nyo ng isang frame, hindi siya nakaangat, pantay na pantay. Nakikita naman sa video yung ating ginagawa para hindi kayo maligaw o malito. Ito guys, pamamaraan ko to sa paggawa ng screen door. Kung may tanong kayo or may question, yan po yung paraan ko kung paano ko gawin yung screen door. Kung may sarili kayong diskarte sa pagbutas niyan or sa kasi ako ginagamitan ko talaga ng marker para hindi ako malito, mabilis lang gawin. Kasi kapag hinawakan yung angular tapos diniretso yung barina, baka matamaan yung kamay, kaya naglalagay ako ng marker, iwas disgrasya. Yan. Lahat yan guys paikot. Yan dalawa na yan, yung maiksi, yan yung nilalagyan ko na ng bracket yan. Yung dalawang mahaba, hindi ko na siya nilalagyan, para salpak ko na lang baba tsaka taas, top and bottom. Yun lang yung ginagawa ko. Ayan naman yung divider nya, 106, 102 yung kanyang divider. Nakat ko na rin yan guys. Dudugtong na natin. Paras lang yung process niya, paikot. Pakita ko lang sa inyo yan, yung dugtungan niya. Yan pantay na pantay. Walang awang. Lahat yan yung 4 na kanto na yan, ganyan ang ginagawa ko. Kaya pakita ko lang yung sample sa isang side, pero lahat yan ganyan, parehas lang yan, same process lang po yan. Sa mga nagtatanong pala kung taga saan ako, nandito ako sa Taguig po kami. Pwede rin kung gusto magpaturo, hindi basta libre lang oras ko, pwede.
1/8 by 1 half pala yung rivet natin dyan guys. Napakita ko lang. Yung process lang po yan, paikot. Ayan, isang side lang yan, nilagay ko lang yan dyan sa kabila yan. Tapos yung divider nya sa gitna, yung divider ko pala guys, yung sukat is 90, standard po yun. Pwede po kayo bumaba ng konti, depende po sa kakabitan nyo ng pintuan. Kasi sa amin yung kakabitan kasi na ito guys is ano to, sa DMCI, bali may standard talaga na sukat doon para hindi tatama dun sa handle sa main door. Ikakat ko lang guys yung ayan divider. Ayan. Pero pwede naman magkaltas dun sa ano mismong frame. Ito kasi ako dati doon ako nagkakaltas, ngayon medyo nadalian ako dito sa process na to, kaya dito ako nagkakaltas ngayon sa divider nya. Kaya kaltasan natin para may salpak natin ng maayos. Ayan o, may kaltas na. Tapos tatanggalin natin yung bandang gitna mamaya. Isang process lang yan. Tapos kailangan yung kikilin yung mga natira sa pagkating. Kailangan tansyahan lang yun guys. Kailangan yung kamay nyo hindi magalaw dyan. Pero kung hindi naman kayo kung hindi pa kayo biyasa dyan, pwede naman yung grinder o yung file, gagrinderin or kikikilin nyo mano-mano para hindi kayo madisgrasya. Kasi ako biyasa na ako dyan kumbaga gamay ko na. Ayan, ayan o, kaya naman ang kikil yan guys kung gusto nyo kikilin para makasigurado kayo na hindi kayo madisgrasya. Ayan. Yung mga tira-tira kikilin nyo na lang. Yan lang yung paraan ko paggawa ng slot. Ayan, i-actual natin guys kailangan pantay yan para maganda sa mata, walang awang. Siguro may awang kunti lang pero hindi yung gaano kalakihan. Kikilin nyo lang yan para pumantay. Kabilaan yan guys. Yan, kailangan nyo ng kikil para lapat na lapat yung mga excess na natira sa miters. Kung wala namang grinder, pwede naman. Kung walang grinder, kikil mano-mano para yun lang. Kung wala kayong kikil ay kung wala kayong miters or grinder, kikil na lang. Pero pag miniters nyo, ganun talaga. Pag beginner talaga, matatakot kayo. Ganun talaga sa umpisa. Nare-rivet. May sukat na yan 90 yan guys yung ating space. Simula sa bottom patap 90 cm yung ating sukat dyan. Sundan nyo lang yan guys para hindi kayo malito. Dalawang rivet lang din pala nilalagay natin dyan. Yung iba kasi isa lang yung nilalagay na rivet kaya mabilis masira. Mas maganda dalawa na para matibay. Dala-dalawa, bali 4 na piraso. Same process lang yan. Yung space pala niyan guys pag nag-ano kayo is 0.5 right inside, saka top and bottom 0.5 lang, kasi may stopper naman yan para sa hinges at para sa lock din yun. Basta ang nirelease ko lang dyan 0.5. Kung may hamba naman, i-actual nyo na lang. Doon kayo sa hamba kukuha ng space Ayan, buo na.
ayan yung ano, tawag dito yung ating expanded wire. Expanded wire yan guys. Ayan, kailangan mayroon kayong ano, sa akin may plywood akong nilalagay para ano, hindi kumalas yan, para hindi rin ako mahirapan pag mag-insert. Ayan, kailangan ilapat nyo dyan sa kanyang butas para pag tinusok nyo yung flat screw, kapit na kapit. Yung iba dyan guys, ang ginagamit nila is yung roller, pero ako ginagamit ko talagang mano-mano niya na flat screw. I-insert ko doon sa butas. Sa mga gustong matuto, sa mga mag DIY, ayan, may butas yan na slot yan guys. Ititiko nyo yan doon paloob, tulak nyo paloob yan, para hindi agad-agad masira. Yan, nakatusok yan sa loob. Lahat ng process paikot yan guys, ganyan lang. Tapos meron kayong aluminum dapat para hindi magasgas yung aluminum frame. Kaya may angular ako na nakalagay dyan para pagtusok ko ng flat screw hindi madamage yung ating materials, hindi mamuti. Yan, tinan nyo kung may angular akong dala-dala na sinasandal sa gilid na 1/2 by 1/2 na maliit. Ayan, paikot yan guys, yung process lang yan, papakita ko lang sa inyo. Yan, yung sample yan, lahat yan paikot. Paikot yan. Yan, isang process lang yan guys. Ayan guys, pag natusok nyo na lahat, tusukin nyo uli para banatin nyo yung kamay nyo, tapos sabay tusok nyo yung mga natirang space. Ayan, babanatin nyo uli yan. Side to side lang yan guys, left side to right side. Ayan lang yung yan yung technique para hindi kulubot yung ating expanded wire. Banat na banat, di ba, line top and bottom, okay na yun. Ang ano lang yung left side, pag nakatayo yung screen door, yan, kaliwa kanan lang yung para banat na banat.
Yun lang guys, yung ating tip. Ayan guys, yung ating ano naman, screen mesh. Tapos kailangan natin ng number 3 na vinyl at saka yung roller. Yan yung kailangan natin dyan. Kailan nakaganyan yung ano nyo guys ha? Yung yan, nakaganyan. Para hindi masira yung ating screen mesh. Yan, nakaganyan. Makikita naman sa video guys. Yung mga natira na yan na ganyan kasi hindi pantay yung unang pagputol. Kakatirin lang yan guys. Ganyan lang yung paggawa dyan. Vinyl number 3 ang ating kailangan. Same process lang uli yan guys ha, paikot. Pagkatapos nyo pala dyan sa isang side na yan, doon kayo magsisimula sa top para yung screen banat na banat, hindi kontrahan. Doon sa pinagputulan nyo guys, dyan doon nyo puputulin yun sa taas. Ayan, pinapakita ko lang sa inyo kung paano i-insert para masundan nyo yung ating ginagawa. Ayan, pagputol dyan dito sa kabila, dito kayo magpuputol sa kabila. Yan, dyan, kasi ang ating sukat 3 feet lang yung ating screen mesh. Pagputol natin dyan, dyan tayo susunod na maglalagay ng vinyl number 3 para mahatak yung ating screen. Yan yung purpose natin. Ayan, hindi matalim ng gunting natin ha. Dahil kayo maglalagay ng mag-insert ulit ng vinyl number 3. Ayan, para banat na banat. Ayan, yung roller natin guys, sinan nyo kung paano. Ayan. Ayan, saka insert ng vinyl. Ayan, sukin nyo lang guys, pero nakapaloob yung ating flat screw para hindi madamage yung screen. Ayan, para mababanat yung screen. Ganyan lang dyan guys, paikot. Yung mga natira sa kabila, left to side, guguntingin nyo lang ulit at i-roller nyo lang. Yun lang guys, yung process lang yan. Ayan guys, yung sabi ko nga kanina, yung mga natirang screen, katirin nyo. Kailangan tandaan lang para hindi madamage yung finish na. Ayan, nakatirin nyo lang kasi yan, yan. Para paglagay ng clip hindi maka istorbo. Ayan, ganyan lang yan guys. Ayan, paikot yan. Yan, linisin dapat yan para yung clip ng ating SF ay hindi makasagaba. Yan, stoko ang isusunod natin guys. Ayan yung stoko. Sa mga hindi nakakaalam, stoko po yan tawag dyan. Sukat niyan guys, pag binili nyo sa shop, sa aluminum supply is 3x9. Pero depende kung pwede naman bumili ng 3x3 kung kailangan nyo lang bibilin nyo. 3x3 pwede naman. Ayan, kasi sa amin binibili ko buuhan. Medyo maka-discount yung presyo. Ayan, ganon din yan guys, tutusukin din yan. Kung ano yung process nung expanded, ganyan din ang process nung stoko natin. Pero yung iba ginagamitan yan guys ng roller, yung parang sa screen kanina. Pero ako kasi mas gusto ko yung tutusukin ko ng flat screw para batak na batak. Yung iba kasi pinapadaanan na ng roller. Sa akin ayoko ng ganun, parang nahihinaan ako. Sa akin ang ginagawa ko talagang talaga mas maganda sa akin kasi ang ginagawa ko flat screw talagang para batak na batak. Yan. Tapos yung clip nya guys, pag natapos na, clip natin yan dyan. Yan, lahat yan paikot. Yan, natusok na natin lahat yan Ayan ang susunod nya. Pag bumili kayo nyan guys, kasama na yan dyan sa frame.
Hindi pwedeng wala yan. Kailangan pag bumili kayo ng ganyang frame, may kasama ng clip yan, yung kanyang lock cover. Ang tawag dyan 102. Yung 101 yung frame, 102 yung lock. Yan. O ginagunting ko lang yan. Yan. Pwede nyo rin padaan sa my torso kung gusto nyo putulin doon. Pero ako kasi ginugunting ko lang yan eh. Yan, tanggalan nyo yung dulo kasi yung rivet natin doon sa kanina para hindi sumabit. Yan, ganyan lang yan paikot. Standard lang yan. Yun lang yan guys. Ayan guys, dyan tayo. Ayan sa stoko, lalagyan natin yan guys ng vinyl number 3 sa gilid. I-insert natin dyan sa lock na 102 para yung ating stoko ay lapat na lapat. Ayan, i-insert natin dyan sa ilalim. Sundan nyo lang guys kung paano ko gawin na. Ayan, stoko nyo ang flat screw, pero kailangan ingatan nyo yung stoko para hindi ma-yupi. Insert nyo dun sa ilalim ng 102 yan para lapat na lapat. Yung iba kasi sealant na yung ginagawa nila dyan, pero sa atin vinyl number 3 guys para maganda. Pero pwede nyo rin pagtusok doon nyo ilagay yung, habang wala pang lock, ilagay nyo na yung vinyl number 3. Pero sa akin ganito yung aking diskarte para lapat na lapat talaga. Paikot yan guys, isang same process lang yan. Ayan na, nailagay na natin. Ayan, plat na plat, diba?